Noong early 1900s, ang siyensya ay halos dominante ng mga kalalakihan. Pero nang pilitin si Rosalind Franklin ng kanyang ama na umattend sa isang eskwelahan sa London na nagtuturo ng physics at chemistry sa mga kababaihan, agad-agad niyang na-develop ang pagkauhaw sa kaalaman. Matapos mag-graduate bilang top honor, naging passionate si Franklin sa pagpupursue ng career sa science. Taong 1938, sa edad na 18, nakapasok siya sa University of Cambridge bilang isang non-degree seeking student. Kahit pa pinapayagan si Franklin para mag-audit ng mga klase, mag-research at kalaunan na i-defend ang kanyang doctoral dissertation, ang mga babae ay hindi binibigyan ng degree. 3 taon matapos umalis sa universidad, dun pa lang siya binigyan ng doctorate retroactively. So ang diploma niya ay may date na 1945. Kahit na kaya makipagsabayan ni Franklin sa mga kaklase niyang lalaki, ilan lang ang sumeryoso sa kanya. Para sa iba, ganda lang talaga ang meron siya. Matapos ang pag-aaral sa Cambridge, lumipat ng Paris itong si Franklin kung saan nagtrabaho siya sa isa sa mga eksperto sa X-ray crystallography. Dahil sa ang enerhiya na pinuproduce ng X-ray ay mas mataas kumpara sa visible light, na-analyze niya ang microscopic substance na hindi madetect ng light microscope. Na-enjoy ni Franklin ang paninirahan at pagtatrabaho sa France, kung saan ang mga lalaki at babae ay malayang nakakapagtrabahong ng magkasama. Pero nang bumalik siya sa London para mapalapit sa pamilya, inalubog siya sa depresyon. Sa London, halos lahat ng collaboration sa pagitan ng mga scientists ay nagaganap sa pubs. Pero dahil hindi pwedeng pumasok ang mga babae doon, napilitan si Franklin na magtrabaho mag-isa. Ilang taon siyang nasa isolation. Matapos mag-imbento ng bagong method na involve ang pagpapalibot ng mixture sa hydrogen, handa na si Franklin na i-apply ang skills sa X-ray crystallography para aralin ang DNA. Pero kaya nga ng alam natin, ang DNA ay isang mailap na substance dahil nagbabago ang shape nito depende sa environment. Sa pamamagitan ng mahabang proseso kasama na rin ang trial and error, nadiskubre ni Franklin kung papaano mapuwersa ang DNA sa posisyon na mauobserbahan nito. Bawat oras, ang salt solution ang kinakailangan para manatiling exposed ito sa X-ray ng 3 magkakasunod na araw. Matapos ang 51 attempts, nakuha rin ni Franklin ang imahe at tinawag niya itong Photo 51. Noong 1951, pinakita niya ang research niya sa seminar na hinost ng King's College London. Bagamat wala pa sa kanyang Photo 51, challenge niya ang commonly accepted notion na ang DNA ay binubuo ng single helix. Dapat ay interesting ang seminar lecture na yun, pero dahil sa babae siya at karamihan ng naroroon ay lalaki, kakaunti lamang ang nagpakita ng interes. Makalipas ang 15 buwan, nadiskubre ni na James Watson at Francis Crick ang misteryo sa likod ng structure ng DNA. Umattend si Watson sa seminar ni Franklin nung nakaraang taon, pero hindi niya matandaan ang ebidensyang pinakita nito. Anumang pilit, ang tanging natatandaan niya lang ay ang suot ni Franklin. Noong oras na yun, may firm understanding na si Franklin kung papaano na-organize ang DNA. Ang ideya ng single helix ay na-discard na. Pero napag-alaman ni Franklin na ang double helix ay entirely consistent sa data na nakolekta niya. Nakagawa pa siya ng progreso sa pagkarak ng DNA code kumpara sa ibang mga kasamahan. Pero kailangan pa rin niyang madetermina ang precise chemical makeup ng molecule. Kahit na kaya naman niyang malutas ang problema, nai-stress na rin siya sa misogynism sa paligid niya. Dahil sa pagiging babae, napipilitan siyang magtrabaho mag-isa. At syempre, ayaw niya yun. Matapos niyang makilala si John Desmond Bernal, isang Irish scientist na willing makipag-collaborate sa mga babae, inabandona na ni Franklin ang DNA at nag-focus sa nucleic acids. Taong 1953, bumisita si James Watson sa King's College. Habang naroroon,
isang kasama na nagpakita sa kanya ng Photo 51 ni Franklin. Talagang nanlaki ang mga mata niya sa pagkakamangha at base sa autobiography niya, yun daw ang pagkakataon kung saan napanganga daw siya at bumilis ang tibok ng puso. 3 buwan ang nakalipas, nag-publish ng paper sina Watson at Crick na nagpanalo sa kanila ng Nobel Prize. Ang papel ni Watson at Crick ay hindi naman nag-provide ng justification sa double helix DNA model. Sinabi lang nito na ang existence ng helical structure ay highly probable at ang full details ay ipapublish sa kung saan sa susunod. Bago i-publish ang kanilang gawa, inimbitahan ni Watson at Crick si Franklin para reviewin ang kanilang 1-page paper na naglalaman ng schematic na nagpapakita nga ng double helix. Dahil ang model nila ay kulang sa hard data, sinabihan nila si Franklin na i-publish ang kanyang findings. Kung walang ebidensya niya, halos walang chance na ma-accept ang papel ng dalawa. Siyempre, umuo si Franklin at sa loob ng 1 buwan, trinabaho niya ng matindi ang papel na nag-deduce sa structure ng DNA mula sa first principle at nag-propose ng mathematical model na nagde-describe kung papaano ang strands sa loob ng DNA ay organized. Dagdag pa doon, nireview din ng papel ang bawat nakaraang proposed model ng DNA at pinaliwanag kung bakit ang double helix ang pinaka-goods na model. Taong 1958, namatay si Rosalind Franklin dahil sa ovarian cancer. Dahil sa malaking parte ng buhay niya ay exposed sa x-rays, hindi kinaya ng katawan niya ang radiation. Siya ay 37 taong kulang. Sa araw ng kanyang pagkamatay, schedule sana si Franklin na i-present ang bagong method sa pag-a-analyze ng structure ng virus. Ang kasamahan niyang si Aaron Klug ang nagpatuloy sa research ni Franklin. Pinarangalan siya ng Nobel Prize dahil sa groundbreaking images ng virus. Hindi nakasal si Franklin. Isang dahilan kung bakit maraming galit sa kanyang lalaking kasamahan niya sa field. Hindi sila makapaniwala na may babaeng ibubuhos ang buhay sa siyensya. Kaya ang tingin nila sa kanya ay uncooperative na babaeng ayaw makipag-collaborate. Kahit na kabaligtaran naman talaga. 2 Nobel Prize research ang mag-isa niyang ginawa na ang nakinabang ay ibang tao. Wala man lang nagbanggit ng pangalan niya sa acceptance speech. Isa to sa mga panahon at pangyayari sa kasaysayan natin na dapat hindi na natin tularan pa at dapat kapulutan natin ng aral. Hindi dapat maging hadlang ang kasarian ng isang tao para sa tagumpay na dapat ay sa kanila. Kung nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!